Ano ba dapat gawin para mag-start sa drone hobby? So, first, una kailangan mag-gain muna kayo ng experience para may confidence tayo magpalipad. So, I suggest, bili muna kayo ng mura na drone. Mga 1,000 or less than 1,000. Then, after nun, kung may confidence na kayo magpalipad ng drone, magde-decide na kayo kung gusto nyo ng FPV drone or ng cinematic na drone. Yung FPV drone, yun yung first person view na drone. Yun yung may mga goggles. Tapos yung viewpoint mo talaga kung ano yung nakikita rin ng drone. Yung cinematic naman yung mga walang goggles. Tapos kaya na lang ng yung mga high quality talaga yung sobrang layo ng kaya. Tsaka sobrang linaw ng mga camera nila. So, eto, suggest ko magsimula muna kayo lahat sa pinakamurang drone. Tapos mag-move up na lang kayo pag kung confident na kayo magpalipad. Okay, so ito pala. Kung bago kayo magsimula, suggest bili kayo ng ganito, yung screwdriver na maraming ulo. Tapos magnetic na sana kasi para di mahirapan sa mga screws. Ang liit ng mga screw nila. Okay, so ito suggest ko para sa unang drone. E88 drone to. So, yung E88 drone, marami tong klase. At hindi same ang mga battery nila. Take note ha, hindi same ang mga battery nila. Kasi, dati bumili ako ng E88 drone, hindi ganito yung battery niya. Malaki yung battery niya. So, kung meron kayong, mga drone before, di ko lang sure kung magkakasya pa dito kahit yung mga cheap na drone. Okay, so pag bibili kayo nito, ito yung laman niya, isang drone. Tapos depende kung ilang battery bibilin nyo, either 1 or hanggang 3 battery. So ito 3 battery na ito. Yan. Ang pagtanggal na itong battery pala is ganyan lang, pinipindot lang siya sa ilalim. Yan, push and pull, push and pull. Napakabilis lang. Okay. Tapos next is yung remote. Make sure check nyo yung pagkabili nyo na ito, i-check nyo na agad kung gumagana lahat ng buttons para mapabalik nyo agad dun sa seller. Shopee or Lazada lang siya. Ang price nga pala nito is nasa 800 yung tatlong battery ata. 700 something, mga 800 lang. Kaya napaka sulit na ito. Napaka okay na pang practice drone nito. So, ito yung main feature niya dito, itong 360. Kasi itong 360 na to, sa mga FPV drones lang to usually makikita. Hindi ko lang alam kung mayroon na doon sa pinakabago ng Mini 4 Pro kung nag-acrobat na siya. Pero usually sa FPV drones kasi yun. Yung may goggles. Tapos yung mga pang racing. Kaya nakakatuwa to kasi isipin mo sa 600 or 800 kaya mo na ganung mga movements, di ba? Okay, so other than the 360, ito yung 4 na function na importante. So, sa lahat ng drones, ang pinaka-importante bago magpalipad is calibration. Aside sa pag-check ng itong mga propeller, lagi nyong i-double check yan kung maluwag, tapos i-screw nyo lang sakto. Huwag nyo sobra kasi baka may mapudpud yun mga ng screw, hindi na kumapit. Saktong lock lang. Okay, so mamaya tuturuan ko pa paano mag-calibrate. Okay, so turo ko lang yung mga buttons. Ito is speed, ito camera, ito yung 360 ulit. Itong calibration na to pag nasa ere na. Kasi dalawa yung calibration niya, isang horizontal calibration. Tapos dito sa drone na to, yung isang calibration niya pag nakalipad na sa ere. Pag nagdi-drift siya pa left or pa right, ito yung pwedeng gamitin. Pag pa right, move mo lang siya pa left. Tapos pag nag-drift naman siya pa harap pa talikod, ito naman yung ginagamit. Tapos itong star na to, headless mode yan. Ibig sabihin, hindi pwede mong kontrolin yung drone ng hindi na umiikot, yung hindi siya nakatutok doon sa camera, kumbaga. Kasi normally, yung andar mo, kung nasaan yung camera, pag nag-forward ka, yung camera, doon siya mag-forward. Pero pag naka-headless mode siya, kahit nakatalikod siya, yung forward mo,
kung basta steady lang siya, ganun lang siya. Hindi siya susunod kung saan nakatutok yung camera. So, itong isa naman, as pag short press, headless mode. Pag long press, return to home. Ito naman, auto take off, tapos auto landing to. Ito, emergency stop. So, ito masuggest ko pag naghanap kayo ng E88 sa Shopee, hanapin nyo yung ganitong itsura. Kasi iba-iba yung itsura nila. Tapos ito, yung may on-off dito. Tapos pag bumili kayo nito, wala tong battery. 3 AA ata laman nito. Okay. So, ayun lang naman. At ito, may lagayan pala ito ng cellphone sa baba. Okay. So, ito yung next na kailangan yung i-check pag bumili na ito. Propeller guard naman. Kasi, suggest ko talaga is itong drone na to is for in-house lang o kaya sa mga lugar ng walang hangin. Kasi hindi sobrang magaan to. Plus talagang magaan yung drone kaya konting hangin lang tinatangay talaga siya. Pero napaka-stable niya pag walang hangin. Kaya medium patayin niyo yung mga electric fan or kaya pag naka-aircon, huwag niyo tapat sa aircon para hindi siya tangayin ng hangin. So, ito yung mga propeller guard. Ilagay nyo lang kasi pag syempre nasa bahay kayo, wala namang mga puno-puno. Konting pag nabangga yan sa pader, hindi siya basta-basta tutumba, di ba? Tsaka maganda dito kahit tumama pa actually ito sa pader, hindi siya basta-basta nasisira. Tibay siya. Kasi plastic nga, ano lang siya eh. Magaan lang talaga. Kaya hindi siya basta-basta nadadamage din. Pero ingat kayo, huwag nyo naman gawing bump car sa pader ha. Yan, papakita ko sa inyo bakit siya paano kayo makapag-practice. Tsaka enjoy ito, pwede nyo itong araw-araw na gamitin. Pero yung battery niya ito 6 to 10 minutes lang ha. Kaya suggest 3 na talaga kunin nyo. Okay? Pakita natin. So ito, pakita ko lang paano siya i-connect. On nyo lang muna yung drone. Ilaw siya. Tapos on nyo lang din yung remote. So, ito naman, pag pinush up nyo sila, mag-connect siya, tapos pababa, mag-calibrate naman siya. Pag yan, nag-blink-blink siya, ibig sabihin nag-calibrate siya. Yun yung horizontal calibration. Pag pinalipad na natin siya, ay, itong loob naman, unlock to. Ayan. So, pag in-unlock mo, pag pinush up ko to, lilipad na yan. So, off ko muna. Ano ba? Ayan. Pag off, ganun lang din. Hindi ko sure pag ganun. Basta pababa lang din. Ayan. Pag in-off. So, mapag lumipad na yun, ito yung calibration niya. Okay? So, pakita ko sa inyo, palipad tayo.